Siguro nga, hanggang doon na lang talaga tayo. Siguro, may mas magandang plano sa atin si Lord. Sabi nga nila, di ba? Minsan may mga plano tayo sa buhay na hindi hinahayaan ng Diyos na mangyari sa atin dahil alam niya na makasama sa atin. At ginagawa niya yung kanyang plano dahil alam niya na yun ang makakabuti sa atin. Minsan, hinahayaan ng Panginoon na makaranas tayo ng mga kabiguan, mga problema, di ba, mga pagsubok para ma-realize natin na wala tayong magagawa kung wala ang ating Panginoon. Siya talaga ang nagda-direct sa ating buhay. So, yun na lang iniisip natin na may mas magandang nakalaan si Lord para sa atin. Hey, what's up guys? It's me Marlon, Just for Fun TV, and welcome sa ating YouTube channel. For today's vlog mga lods, ayan, may share ako sa inyo dahil finally, ayan, nandito na tayo sa Pilipinas. So, sana ang ating pag-uwi mga lods, at last week lang tayo umuwi, last Wednesday. Biglaan yung naging ating pag-uwi, hindi natin inaasahan. At may gusto ko i-reveal sa inyo. Actually, hindi ko alam kung dapat ko bang i-share pa sa inyo yung mga bagay na to dahil I'm sure merong mga magiging against dun sa ginawa natin, di ba? But still, pinili ko na i-share sa inyo para doon sa mga kababayan natin na nandyan pa sa South Korea or sa mga kaibigan natin na nagpaplano na pumunta sa South Korea at magtrabaho ng illegal. Sana doon sa mga sasalungat sa atin, maintindihan nyo. Papaliwanag ko naman sa inyo dito kung bakit yung mga kababayan natin na pinipilit na manatili sa South Korea sa kabila ng kawalan ng kaukulang dokumento. Ayan, malalaman nyo, sana maintindihan nyo yung kanilang mga rason. So tayo naman mga Pilipino, nag-abroad tayo para sa ating mga pangarap at pamilya, di ba? So nagkataon lamang na yung mga kababayan natin na yun na pumupunta doon sa South Korea upang magtrabaho kahit sa illegal na paraan is yun lang yung naging chance nila para matupad or magawa o masuportahan yung kanilang mga mahal sa buhay. So ngayon gusto kong i-reveal sa inyo, gusto kong i-share sa inyo para maging reference ng mga ibang kababayan natin na nandyan pa sa South Korea or sa mga pupunta pa lang dyan. So bigla akong napauwi mga lods last week lang, bali Wednesday, at biglaan yung ating pag-uwi. Siguro yung iba sa inyo dyan nagtataka dahil karamihan sa inyo hindi alam yung tunay na status natin doon sa South Korea, kasi kung makikita nyo nga naman, malaya tayo doon nakakilos, malaya tayo nakakagalaw. So hindi mo makakalain na ako pala ay isang artista sa South Korea. So share ko sa inyo yung ating naging journey sa South Korea mga lods. Dumating ako sa South Korea last August 2014. Punta ako roon bilang isang EPS. Ibig sabihin, meron akong E9 na visa. Ang isang E9 na visa is nagkakaroon lang ng 3 years na pag-stay doon sa South Korea. At pagka sinuwerte ka, pwede ko pang ma-extend ng 1 year and 10 months. So sa kabuuang 4 years and 10 months, almost 5 years mga lods. So sa madaling salita, nang-stay ako doon ng 4 years and 10 months bilang E9 visa. So ibig sabihin, legal tayo nakapag-stay doon. At since may edad na ako nung napunta ako doon, I'm 34 years old nung natawagan ako upang magtrabaho doon. So plus 5 years equals 39. So kung uuwi ako sa Pilipinas upang mag-exam o sumubok ulit na baka makapasa, ganyan. Kasi nung time namin mga lods, hindi ka pwedeng ma-sincere pagka meron kang release. Unlike ngayon, swerte na ng mga EPS, kahit na may release ka, pwede ka nang ma-sincere. So sa madaling salita, wala akong ibang option kundi pilitin na mag-stay sa South Korea kahit na walang kaukulang dokumento. Pero hindi pa doon nagtatapos mga lods, kasi after nung E9 visa natin, ayan, nag-apply ako ng G1 visa, which is yung tinatawag nila na refugee visa. So yung refugee natin, nakatagal ako doon ng 2 years. Actually hanggang 3 years yun.
Kaya lang may interrogation yon. Iimbestigahan ka kung ano yung reason mo kung bakit gusto mo mag-stay sa South Korea. So sa madaling salita, hindi na ako nag-renew kasi nga nahirapan ako doon sa proseso. At naka 2 years lang ako doon, and then hindi na ako nag-renew at ako'y tumakbo na. So sa kabuuang bilang ng pag-stay natin na may visa tayo sa South Korea is 7 years mga lods, almost 7 years, di ba? Yung 4 years and 10 months natin bilang E9 at yung 2 years natin bilang G1 visa. Yung iba sa mga kaibigan natin, sa mga babayan natin na talaga nakasubaybay sa channel natin, ayan, medyo alam na nila yung ating naging status dun sa South Korea. Kaya lang meron tayong mga ibang kababayan na akala nila or as ang pagkakaalam nila is ayan, may visa pa tayo. So nakapag-vlog tayo doon ng almost 3 years na wala tayong visa. At pag-alagala tayo, nakakala mo talagang may visa tayo. At ang pinaka ano pa doon mga lods, sa kabila nung kawalan natin ng visa, ayan, nakakagala pa tayo, nakapagmaneho at nakakapag-assist pa tayo ng mga kababayan natin, di ba? Kahit na wala tayong visa. Nung minsan nga na meron tayong kaibigan na pinuntahan, kung napanood nyo yung video nung kaibigan natin, ayan, mega love shoutout sa'yo bro. Ayan, nasa Canada na siya ngayon from South Korea. Naka 1 year lang siya sa South Korea at pumunta na sa Canada. So one time meron akong pinagpaalaman na kaibigan sa church na sabi ko meron akong kababayan natin na kailangan ng tulong natin ng counseling. So pupuntahan ko yon para tulungan. So sabi sa akin ng kaibigan ko, anong magagawa mo ron? TNT ka. So ibig sabihin, supposedly pagka TNT ka na South Korea, nagtatago ka, umiiwas ka sa mga pero tayo hindi. Mas pinili natin na tulungan yung kaibigan natin. So pinakasimpleng paraan yon mga lods na magagawa natin sa kanya. At para makasurvive doon sa South Korea, alam natin ang feeling pagkabaguhan tayo sa isang bansa o sa ibang bansa, di ba? So tapos yung pressure, tapos pakiramdam mo nag-iisa ka, wala kang mahinga ng tulong. So yun nga, pinunta natin yung kaibigan natin, binigyan natin ng counseling para maramdaman niya na meron siyang kababayan doon, meron siyang kaibigan na pwedeng takbuhan kung sakali man magkaroon siya ng matinding problema. So yun nga, share ko lang sa inyo, yun nasabi sa akin ng kaibigan ko, ano magagawa mo ron? TNT ka. So lalo na siguro mga lods kung ako'y may visa, mas marami tayong matutulungan, di ba? Kaya lang, yun nga, for almost 3 years wala na tayong visa. So ayan, inamin ko na sa inyo mga lods. Kaya nga kung napansin nyo lately, hindi na ako masyadong nagla-live, hindi na ako masyadong nag-upload kasi nga minsan online, minsan may nagtatanong sa akin kung ano yung visa, diba? Na dati na may visa pa ako G1, sinasabi ko G1, pero lately nung nawala na yung visa ko, ayoko namang magsinungaling sa inyo, diba? Dahil marami nakakakilala sa akin sa South Korea, mga kaibigan. Baka sabihin nila na ba't sinasabi ko na meron pa akong visa, pero wala naman, di ba? Masabihan pa tayo na sinungaling. So kaya nga lately hindi na ako masyadong nagla-live kasi yun ang iniiwasan natin. Pero mga lord, sa kabila ng kalagayan natin, naging kalagayan natin sa South Korea na gano'n, naging illegal tayo, lahat ng mga sinasabi ko sa inyo is based on my experience. Ibig sabihin, hindi yun mga hindi yun gawa lang. So actual na experience natin yun sa South Korea. So sa mga babayan natin na ibabash ako dahil sa ayan nga sa pag-revelation natin, wala tayong magagawa kasi hindi tayo pare-pares ng utak, hindi tayo pare-pares ng pag-iisip. So sa akin, sinabi ko na sa inyo yung reason ko kung bakit ako nag-overstay, dahil overage na ako. So yun lang ang naisip kong diskarte o paraan para makapag-stay pa ng mahabang panahon sa South Korea. So kanya-kanya tayo ng diskarte. Yung mga kababayan natin dyan na nagbabash sa atin ngayon, baka isang araw isa ka rin sa mga magti-TNT sa South Korea, di ba? So kanya-kanya lang tayo ng diskarte mga lods. At yun ang naisip kong diskarte. Kaya kung medyo na-open kayo or medyo hindi maganda yung tingin nyo sa mga TNT sa South Korea, ayan, lawakan nyo yung pag-iisip nyo mga lods, kasi mostly naman sa atin isa lang dahilan kung bakit tayo nag-stay doon, para makapagtrabaho at kumita para sa ating mga pamilya. Ang diferensya lang yung visa mga lods, diba? Dahil sila ay illegal o kami ay naging illegal at kayo ay may visa. So ayan, yung revelation natin
hopefully sana, ayan, maintindihan nyo. So umuwi ako last Wednesday mga lods, sa linggo na mga lods, kasi ano na ngayon, Biyernes na ngayon. So 1 week and 2 days na tayo dito sa Pilipinas. Actually, ayaw pa sanang umuwi. Bakit? Meron pa akong mga anak na pinag-aaral. Sila yung dahilan kung bakit gusto kong manatili pa sa Korea ng ilan pang mga taon. So meron akong 2 anak na magka-college next year. So mabigat yun mga lods. Kaya gusto ko pa sanang mag-stay doon kahit ilan pang mga taon para makapatapos kumala sila. Kasi wala naman tayong kayamanan, wala akong pera o ari-arian na maiwan sa kanila. Yung edukasyon, yung pangarap sa kanila na makatapos sa pag-aaral, bali yun ang magiging ambag ko sa kanilang buhay para sa kanilang kinabukasan, diba? So parang yun ang may pamamana ko sa kanila, yung mapatapos man lang ng pag-aaral. Kaya lang, yun nga, sad to say, ayan, biglaan tayong napa-uwi. So gagawa natin ng ibang vlog mga lods, yung na talagang detail yung naging proseso ng papapauwi sa atin para dun sa mga kababayan natin na wala rin visa, para magkaroon kayo ng reference. So July 30 ako mga lods nahuli. Ayan sabihin ko na sa inyo direkta, nahuli. Dahil ang suspect ng mga kaibigan natin, ayan, sinumbong, may nagsumbong na Korean or EPS. Ayan, hindi natin alam kung sino, pero doon sa dalawa na yun. Kaya pinasok yung company natin. At nahuli tayo, hindi na tayo nakatakbo kasi nga na-corner tayo. Medyo nakakatawa nga yung pagkahuli sa akin mga lods, kasi nga naging nakimarites pa ako. So ayan, tumatakbo na isang kasama ko. Tapos yung nakapula, ayan, tumalon na rin sa second floor. Second floor yan mga lods, ganun kataas. Tapos siya namang labas ko, ayan, ako yung nakasombrero para makimarites. Yan, wala akong kaalam-alam na yung mga katabi ko pala na nakadungaw is mga nanguhuli na or mga immigration na. So pagkakita nila sa akin, ayan, hinawakan na ako agad sa kamay and suddenly pinosas na agad ako. Pinanood ko kasi yung mga kasama natin na nagtakbuhan, ayan, yung 2 kasama natin tumalon pa sa second floor mga lods para makaligtas. At ang masama doon o ang nakakatawa doon, pinanood ko pa sila na tumatakbo sa baba. Hindi ko alam yung mga katabi ko na nanonood doon sa taas sa second floor is mga immigration na pala. So wala na tayong nagawa, hinawakan na ako sa kamay, pinusasan na ako, kaya hindi na ako nakatakbo. Sabi nung iba, may pagkakataon para sana akong tumalon o tumakbo, kaya lang hindi ko na tinangka kasi nga iniisip ko baka mamaya mapasama pa yung bagsak natin sa ibaba, di ba? So baka umuwi tayo dito sa Pilipinas nang nakasaklay or di naman nakakahon na, di ba? So hindi ko na pinili pang pumalag or tumakbo kasi nga hawak na ako sa 2 kamay at pinusasan na ako. So yun yung naging proseso mga lods, yun ang mahirap sa mga kababayan natin na mga walang visa. Yung ganyang sistema, pagka nahuhuli ka, talagang sapilitan yung pagpapauwi sa inyo. So magiging advice ko lang mga lods sa mga kaibigan nating artista dyan, mga walang visa, ayan, wag na wag kayong makikipagtalo, number 1, sa mga Koreano. Bakit? Siyempre alam mo wala kang visa, wala kang laban sa kanila, sila mga resident sila dyan, mga taga dyan sila. Isang tawag ka lang, sabi nga, di ba, sa immigration or sa police, yari ka. So hindi naman sila ganong kasama, no? Hindi naman kanila basta-basta isusumbong ng walang dahilan. So meron silang matinding dahilan kaya nila nagawa yung bagay na yun. Pero hindi ako mga lods ang dahilan, dahil ako hindi man ako naipag-away sa mga Koreano kasi alam naman natin yung status natin, illegal tayo. So wala tayong magagawa. Pagka TNT ka na mga lods, kailangan magaling kang makisama, di ba? Kailangan iwasan mo na makipag-away sa mga, lalo na sa mga Koreano, at sa mga kasama mo na may mga visa. Kahit na ibang visa pa yan, minsan talagang nagsusumbong yan pagka punong-puno na sa'yo. Talagang gusto ka na niyang i-eliminate or tanggalin doon sa company.
Dalas pa minsan napapahuli dyan mga kapwa natin Pinoy, di ba? So pagka meron kang nakaaway na may visa, ayan, medyo mag-ingat ka na. Lalong-lalo na yung mga asawa ng Korean. Hindi naman lahat mga lods, pero syempre pagdating sa away, gagawin yan yung paraan o lahat ng paraan para lang mawala ka sa kanyang landas, di ba? Lalo na ikaw ay TNT. So, July 30 ako nahuli mga lods, dinala ako sa Suwon Immigration. Ayan, bali dalawa kaming nahuli dun sa company na yun. Dinala kami sa Suwon Immigration and then nag-stay kami doon ng ilang araw, tapos transfer kami doon sa pinaka-main na detention cell ng mga foreigner na nahuhuli o nagkakaroon ng problema. Ayan, which is doon sa Mado or doon sa Wasong. So, nag-stay ako all in all sa kulungan bago ako napauwi. 8 days. Ayan. Dahil inabutan tayo ng Sabado, Linggo. So, may kanya-kanyang proseso mga lods yung mga immigration offices. So, dun sa pinaka-main, ayan, aasikasuhin ka talaga. Kasi yun doon sa Suwon, parang ano lang yun, sub-office. So, hindi sila nag-aasikaso doon basta-basta. So, doon sa Wasong or sa Mado, doon ka talagang aasikasuhin. So, yun nga, mga idol, sabi nga nila, everything o lahat ng bagay may katapusan, di ba? So, ayan, inisip ko na lang na talaga hanggang doon lang talaga siguro tayo. At isa pang inisip ko, siguro may plano na mas maganda sa atin si Lord. Kaya ginawa niya yung bagay na yun. Sabi nga nila, di ba? Minsan, yung plano natin sa sarili natin, sinisira ng Diyos, hinahadlangan niya dahil alam niya na hindi makakabuti sa atin. So, yung plano niya, ang gagawin niya, para mapabuti yung ating buhay. But still, ayan, napapasalamat pa rin ako mga lods kasi nakarating tayo sa South Korea, di ba? So marami tayong mga kababayan na nagbabalak or na talagang eager na makarating sa South Korea para makapagtrabaho, di ba? So napapasalamat tayo at nakarating tayo doon at kahit papano na-experience natin yung buhay doon na masasabi kong nakakawili kasi marami tayong mga naging bagay o mga experience doon na hindi natin kayang gawin dito sa South Korea. Number one, yung winter season. Walang winter dito sa Pilipinas, di ba? So walang ano dito, walang snow. So yun ang mamimiss natin, unang mamimiss natin. Pangalawa, yung sweldo, di ba? So walang sweldo na 100,000 to 120,000, 87,000 to 120,000 o 150,000 na sweldo dito sa Pilipinas sa isang buwan, di ba? So yung sweldo mo doon ng isang araw, dalawang araw, sweldo mo na isang buwan dito sa Pilipinas. So yun ang napakalaking diferensya. Yun ang isa sa mga mamimiss natin. Bukod pa dun sa mga adventures natin, ayan, yung pagbisikleta, paggala, di ba? Yung kung saan tayo nakakarating ng malaya. So, yun ang isa sa mga mamimiss natin. Marami tayong mga naging good and bad memories sa South Korea. So, isa yun sa mga matitreasure natin dahil nandito na tayo ngayon sa Pilipinas. So, sa mga kaibigan natin na naiwan dyan, ayan, South Korea, lalo sa mga walang visa, ayan, mag-ingat kayo palagi at ingatan yung sarili. Kasi nga, yan lang ang puhunan natin dyan sa abroad. Kahit yung mga kababayan natin na mga EPS dyan, na may mga visa sa mga kaibigan natin na bagong dating dyan or sa mga nakailang taon na dyan, ingatan ang sarili mga lods kasi yan lang ang puhunan natin. Pag yan na nawala, wala na, finish na, uwi na. So, advice ko sa inyo, mag-ipon kayo na mabuti, sinupin nyo ang inyong mga kaperahan, huwag gastos ng gastos, wag luho dito, wag luho doon, wag unahin ang bisyo, di ba? So kung ano yung dahilan niyo kung bakit kayo nagpunta diyan sa South Korea, straight, yun ang tahakin ninyo na nalandas yung plano niyo. Huwag kayong lilihis, huwag kayong liligaw ng daan dahil masisira, masayang yung inyong pinagpaguran. Isa pang advice ko mga lods, habang nandiyan kayo sa abroad, kung ang balak nyo is mag-ipon lang or para magtayo ng isang negosyo, ayan, umpisan nyo na habang nandiyan kayo sa South Korea. Kasi pag nandito na kayo sa Pinas, mahirap na mga lods maka-recover, mahirap mag-umpisa. At syempre, yung financial natin, kung lalo na kung limited, na katulad natin, hindi naman masyadong nakaipon, ayan, dahil akala nga natin, makapagtagal pa tayo dyan, so ayun, nabigla tayo.
So pagka kukunti lang ang resources mo tapos saka ka lang mag-umpisa pag nandito ka sa Pilipinas, medyo mahirap. So advice ko sa inyo, diyan pa lang sa South Korea, mag-isip na kayo ng mga negosyo na gusto niyo para habang nandiyan kayo, na-sustain nyo at so on, after few years, pag medyo established na yung business nyo, umuwi man kayo dito sa Pilipinas, ayan, hindi na kayo kakaba-kaba, di ba? Hindi katulad natin na ayan, nabigla tayo, wala negosyo, wala tayong naisip na income. Nandito na ako sa Pinas, masasabi ko na talagang yung pera, napakadaling maubos. Sabi nga ng isang kababayan natin, nakauwi lang last year, ayan, yung 1 milyon mo rito, napakadali lang maubos. Paano pa kung ang uwi mong pera is 100,000 lang, di ba? Ang katulad natin. So, advice ko na magtayo kayo ng negosyo habang nandiyan pa kayo, mga lads, mag-isip na kayo para pagdating nyo rito, ayan, meron na kayong siguradong income o pagkakakitaan. So, but still, syempre, hindi porke nahuli tayo is end of the world na. Hindi, di ba? So, we have to think positively, di ba? So, huwag tayo mag-focus doon sa problema. Maghanap tayo ng solusyon. Mag-isip tayo ng solusyon, di ba? So, God is always there for us. Minsan, yung mga plano natin, hinahadlangan niya o sinisira niya dahil alam niya makakasama sa atin. So, yung kanyang plano, yung kanyang sinasagawa sa ating buhay, dahil alam niya na yun ang makakabuti sa atin. Yan lang mga lods, may share ko sa inyo, short vlog. Ayan, yung proseso, yung naging experience natin dun sa pagkakahuli natin, separate vlog natin para hindi masyadong mahaba at para rin para naman magkaroon ng reference yung mga kaibigan natin dyan sa South Korea, ng mga TNT, if ever na, ayan, mahuli kayo ng immigration. So, ito lang masasabi ko. Kung nagbabala kayong umuwi at matagal na rin kayo dyan sa mga kaibigan natin na TNT, piliin nyo na makapag-surrender kesa sa mahuli kayo. Medyo mahirap pagka nahuli kayo, although hindi naman violente o yung mga Korean, di ba, yung mga immigration officer. So yung experience sa loob ng kulungan, ayan, medyo hindi maganda. So separate natin ang vlog yan, mga lods. So that's all for now, mga lods. Siya lang may share ko sa inyo. Dun sa mga kababayan natin na nandyan pa, ayan, mag-ingat, ingat, ayan, at mag-ipon ng mabuti. So thank you so much for watching. Ingat-ingat sa mga kaidako ng mundo na roon, and God bless sa inyo lahat. Mabuhay mga Pinoy EPS, mga OFW, saan man kaidako ng mundo na roon.